Pag si Gio Alvarez, naku, ang dami nagkaka-crush dyan. Yes, yes. Aminin mo. Kayo na nga humusga kung bakit 29 years old yung panganay ni Gio at siya 35 lang. Naging ex mo ba si Julene? Ha? Naging ex mo ba? Ha? Okay. I'm sorry, mahina na yung tenga ko. Okay. Ano, Go on. hindi ko na-realize actually masama pala yung loob ko about it. Uh-huh. Then nilalabas ko, enjoyment. Hanggang nalulung ako sa drugs, hanggang naubos yung pera. Oo. Sino ka at anong ginagawa mo dito? Ako ang iyong konsensya. Konsensya. Nakikita mo ako pagka nakatingin ka sa mirror. Wow. Nakakatakot. So ikaw pala yung konsensya. Tama na. Dahil andito na ako po si Dang. Ang Dang ina niyong lahat. Ay, ako naman po si Gio. Gio Locsin. Hindi pala. Giolo Pascual pala. Hindi pa rin. Gio Alvarez po. Please welcome everybody. Gio Alvarez. Hello. 90s Live Matinee Idol. Hello. Wow, Matinee Idol. Matinee Idol. O ano na? Kumusta na buhay-buhay? Ay, ganun pa din. Ako'y artista pa din. At saka nag-artista. At umaarte-arte. Arte at maarte. Maarte pa din. Talaga. Yan. Tapos, yun. Once in a while, meron mga racket-racket na... Yan. Sa mga di nakakaalam, kumakanta rin po kasi to. Sa Tapos, Makati Ab, sa Quezon Yeah. Ab. hindi, alam niyo, yung mga nanonood sa atin ngayon sa podcast na to, si Gio, yung mga nasa 20s, alam niyo po kaya sabi ko, 90s Matinee Idol. Dahil alam niyo, yung kabataan nating lahat. Na! Si Gio Alvarez. So pag si Gio Alvarez, naku, ang dami nagkaka-crush dyan. Yes, yes. Aminin mo. Aminin mo. Hihi. Kumusta nga yung buhay nung 90s? Nung 90s, syempre masaya daling edad, di ba? Parang... Kabataan, no? Oo. Nung nagkasama tayo sa Humalong, ilang taong ka ba nun? 16 or 17? 17. Parang 16, no? Parang 16. And, to correct everybody, hindi po siya anak ni Tito Dolphy. Mukha lang pong Quezon. Adapted po ako. Pero adapted. Oo. Tsaka yung pong pinilit. Hindi ba lang Pinilit. wala Hindi sa birth po siya anak. certificate. Kasi, Pinilit di ba po sa ako. Humalong nun, akala talaga nila anak ka rin ni Tito Oo. Dolphy. At saka through the years, parang nalilito sila kay Epi, kay Boy 2. Minsan ako. Oo, akala ikaw si Boy 2. Oo. At saka naman, ilong naman niya, para anak ni Tito Dolphy. Ang hindi lang talaga mapapagkamala nung panahon yun, si Smokey Manaloto. Oo. Iba yung ilong. Oo, iba talaga yun. Iba Susumbong talaga. kita Ay, doon. mo. Alam mo, may takot ako dyan. Hindi. Love natin si Oo Moki. naman. Love natin si Moki. Oo naman. Kuya yan eh. Kuya Oo, yan. O dali na, anong 90s? Paano ka ba nagsimula? Paano bago mag-home along? Ano ba nangyari? Well, kasi nag-start ako 4 years old eh. So, 4 years old commercials muna, ganyan. Tapos Kayo pagdating mga, magkakapatid, no? oo, pagdating ng mga 7, yun, 7 first movie yun. Tapos, movies and commercials ang ginagawa ko na. By the time ng mga 15 or 14, journey yun. Kasi nung inimbento ni Douglas Quijano yung Guapings, Oo. before that, ang tawag nila doon ay bench brats. Correct. Nandun ka ba? Bench brats. Kasali ka sa bench brats. Yung kapatid ko, si Luigi Alvarez. Oo, tama. Yun. Naalala ko yung bench brats. Alam mo ba, Si ngayon, Polly Iliana nandun din. yes. At saka nung panahon yun, kainitan ng bench. Pag naka-bench Yes. ka nung araw, social ka. Yes. Lalo yung bench brats. Kasi At saka yung parang brats. bago. At saka yun yung mga Younger. cutie-cutie kids Yes. nung araw, di ba? Tapos ginawa na ni Tito Dogs yung Guapings. So kay Tito Douglas ka noon, hindi? Oo, parang co sila ng mami ko kasi manager ko talaga. Oh yes, oo, si Tita Shelly. Hi, Tita Shelly. Yes. O tapos, So, nung parang trinim down niya yung bench brats, ginawa niyang 5 yung Guapings. oy, paano naging tatlo? Tapos, nung nag-decide na naging 3, shoot na namin yung movie ng Guapings. Okay. Tapos, di pa sila sumasali ng Palibhasa. Correct. So, kami yung unang mga namatay sa barkada. Okay. Tapos, nung nag-decide nga na 3, dinala na kami sa ABS para Ang TV. Ang TV na. Ang TV. So basically talaga ang na-launch ka ang TV, di ba? sa TV, oo. Ang TV sa ang TV. Tapos, dun ka hinandpick para sa Home Alone. Ganun ba yun? Oo. Doon ka na handpick Yep. for Home Alone. Kami ni Claudine.
Oh, yeah, and the rest is history. Pero yun nga, ang Pero dami si Boy 2 at saka si Vandolph, ang TV din sila. Oh yes, oo. Oo, tama. Ang tawag nito kasi nung 90s, ang dami mong ginawang projects. Dami. Ang dami, 'di ba? Dati kasi ang batayan Tsaka lang ang galing mo sumayaw. 'Di ba? Kaya exotic dancing ba to? Ano ba hindi, to? yung mga ganun. Ano yun? Come baby, come baby, come. Alam mo na, alala kita doon. Di ba? Hindi marami may crush dito kay Gio. Ang daming mga babaeng mga nahulog dyan. Isa na yung kaibigan ko, ha? Hello, alam mo na ako sino. Bakla ka! Diyos ko Lord. Di ba? Ang daming may crush dito. Ako nga pala, grabe. kailangan ko nung mami ko. Eh bakit mo naman kasi pinagbigyan ng mga girls na yun nung araw? Wala yun, dinadaanan talaga ng lahat ng tao yun. Oh, totoo naman yun. Totoo naman. At saka it proves one thing. Hindi ka bading. Proven. Hindi. Diyan kayo. Dapat. Sabihin pala, magaling pala si Gio magbakla talaga. Yes. Uy, gusto ko ikwento mo. Ito kwento na lang to ha. Ikaw meron ako nabalitaan sa'yo. Uy, nag-guest natin sa Humalong ang Miss Universe. Tapos tawa niya ako. Mami! Suntuin mo na ako. Ako magsabi kasi hindi maganda sa lalaki. Alam niyo po ba, nag-guest sa Humalong Darile sa mga, kasi delegate sa Miss Universe 1992. Ang gaganda naman. Kaya ayokong tumabi. Para nararamdaman ko, kulang ako sa jeans mga panahong yun. Ang gaganda mga babae. Ang gaganda. May isa ron. Na-date ata nito. Na-date niya. Alam mo, kailan ko na lang, di ba nung na-date niya, malupit ang kamandang ng Gio. Di, gano'n siya ka-lovable. Pero na-date lang naman. Yun. Siyempre, babalik naman sila ng ibang bansa. Yes. At saka, makiyonti mga babae. Ano pa? Oo naman, susubok. Same age. Makiyonti. Sumama. Sorry. Pero dati yun. Mga anak, dati yun. Dati, hindi alam mo, yung mga ganyan, yun, it only proves one thing. Maganda lalaki ka. Alam mo, tsaka ka naman kung walang pumato sa'yo, daddy, pangit ka ba nun? At wala, hindi ba? Hello! Ang importante yung ngayon. Yeah, oo naman. Diba? At dahil dyan, teka mo, ikwento mo sa akin, ilan na anak mo ngayon? 6. Yun. 6 mong anak ni Gio. Yes. Puro girls. girls. One boy. Yes. So, yung first girl, tapos boy, tapos the rest girls na. At ilan taon na yung panganay mo? Panganay ko 29 years old na. Oh, so, Kakasal na yun. kayo na nga humusga kung bakit 29 years old yung panganay ni Gio at siya 35 lang. 35? Oh, pinabata I kita. wish. Kayo na ho mag-compute na may 29-year-old na anak si Gio na ikakasal na. So, matanda pa po yun. Ito na lang ho, matanda pa po yung anak niyang panganay sa aking panganay. So, alam niyo po yan. Malandi po ang brother natin ito. Dati yun. Kalandian. Dati yun. Hindi nga, sabi ko nga sa'yo, kasi naman gwapo ka naman talaga. Asas. Oo. Ewan ko ba, ba't din makita crush nun? Kasi magkakapatid naman tayo. Yes. In fairness, tayo sa Humalong, walang ganun. Ano? Walang ganun. Alam mo, may kwento lang ako doon sa Humalong. Si Tito Dolphy lagi nagre-regalo sa atin, ano? Lagi na lang yun. Tsaka pag di ba, biglang dadating, may shinaping sa Rustans, yan. As Pasko, sabi ko sa kila Tita, Tito Dolphy, gusto ko siya regaluhan, gusto ko siyang bigyan ng something. Bait-bait. Sabi ko, ano kaya bibigay ko sa kanya? Sama ng loob? Sabi ko, sa kanya ulo? Sabi ko, bigyan ko kaya siya ng anak. Sabi ko, kaya lang, ang dami na niya, wag na lang. Sabi ko, tawa Tita Seth, saka Tita Nova. Kasi sabi ko, bigyan ko kaya siya ng anak. Kaya lang, ang dami na niya, 19, wag na. Sinagot ako, mga komedyante rin, Tita Seth. Tanungin natin, gusto ba niya? Sumunod pa. Tanong natin, gusto ba niya? O, ano? Huwag na lang. So, balik lang tayo sa dati, wala siya regalo. Si Airpat, si Tito Dolphy, talagang Airpat talaga tingin ko doon. Kasi, Oo. father yun dahil talaga pag nagte-taping tayo noon, may times, di ba may times tayo in 1 week. Minsan may 3 taping days. Oo. So pag ganun talagang magiging close talaga yung family. Kaya family ang tingin namin sa isa't isa. So si
Tito Dolphin, talagang ma-advise, pag humingi ka ng advice, lalo na. Tsaka lahat nalalaman niya, no? Oo, Sa dami hindi na ka pwede. nagmamasahe sa kanya, marami magsasabi, Oo. Dad, ganito po. So, alam Oo. alam niya lahat. Kahit na hindi siya mosa, yung mga mosa yung nasa paligid, Yung alam ano mo nga nangyayari sa ang lahat. first car na kotse na talagang nabili ko na with my own money. Oo. Tinulungan pa niya akong mabili yun. So, Talaga. ang naipon ko lang kasi was half of the price of the car that I wanted. Mm-mm. Tapos, binigyan niya kalahati kasi gusto niya magkakotse ako. At gusto niya makuha Di, ganun siya, no? Ganun siya, no? Actually, nung bibili rin ako kotse nun, sabi ko sa Tito Dolls, bibili po ako hulugan. Kaya ko kaya? Ganun-ganun, di ba? Sabi mo sa akin, pag di mo kaya, Diba? kinaya ko naman. Diba? Galing mo. Kinaya ko naman, ganun. Pero ganun siya. Even babalu, ha? Oo, Tito Babsi din, ganun din. Tito Babs, ganun din. Ano yun? Pag Simple pero quiet kasi talaga. Usually naman, ang mga komedyante, quiet sa totoong buhay. yes. So kami quiet lang kami talaga. Oo. 'Di ba? Quiet lang. Pero nung mga kabataan days natin, syempre, nakakarating kay Tito Dolphy mga kalokohan mo. Siyempre. Talaga. Ano Siyempre, sinasabi kasi sa'yo? barkada ko si na Epi. Oo Of nga. course. Ito pa yung hindi alam ng mga tao. Na si Gio, kaya napapagkamalang Kison, dahil Kasi ito lagi ko po, magkakasama. ang grupo neto, laging kasama, ang nanay nila, hindi tata, nanay nila si Epi. Lagi lang kasama. Di ba kahit si Boy ito yung tawag niya nanay Epi? Nana. Nana, Kasi, Nana. dahil yung unang pamangkin namin, bali anak ng isang friend namin, Oo. ang ninong niya, hindi niya masabing ninong, ang nasasabi niya nana. Nana. So naging nana Epi, so naging Oo, nana. kaya si Epi naging Nana Epi tawag nila. So ito, magkakasama kayo ni Epi, si Boyto, si Bandol. Tapos kwento mo yung may banda-banda pa kayo. Kasi si Gio po, hindi lang dancer, kumakanta rin yan, magawa ng kanta. Makanta sa kalye, yung mga nabaliw, pag madumi Hindi, yung banda nyo. Kwento mo yung banda. Alam yung banda namin dati, well, Makata. Actually, hanggang ngayon, merong... Andiyan pa ba? Minsan pagka may time kami magtumugtog, kami. Talaga. Kami, Okay lang, syempre mga busy kayo, may kanya-kanya kayong mga... busy maraming artista. Right, oo. Like si Epi. Epi, si Ronnie Kiso nandun. Si Ronnie nandun din. Oo. Si Boyto, tapos... Si Boyto, ano talent ni Boyto? Di ba kumakanta yun? Kumakanta yun. Nagra-rap. Kumakanta yun. Okay. So, doon Sa sa album namin, meron kaming 10 songs doon. Nasa Spotify yun, by the way. Makata. Yun. Ang Makata namin ay totoong Makatang spelling. P-M-A-K-A-T-H-A. Ayun. Sige, pakinggan din nga ninyo yung mga kanta nila. Tapos na Gio, di ba, 90s. Siyempre, Gio Alvarez, dami projects ni Gio. Ang dami mga kagimikan, ang daming chicks. Natapos yung 90s. Ano yung life after that? So, ano yung feeling? Di ba? Siyempre, andun kainitan ng karir mo. Gio, ganyan, di ba? Dati, ang batayan ng fame ng isang famous person ay meron kang mga notebook. Alam mo yung mga notebook dati? Oo. Yes. Oo, nakikita ko yung mga ano nyo noon. Nakikita ko yung mga pa-notebook nyo. Pag may notebook ka. Sure ball. Yes. Yes. Correct. Depende yun kung anong sales. Tsaka ang laki ng bayad sa inyo. Laki bayad sa inyo noon. Kumbaga, ngayon, katumbas nun, yung content mo. Ganun yung dati. Oo. Right. So, yun yung, pag meron kang ganyan, doon mo malalaman kung ano. Kasi, syempre, pag meron kang ganun lagi nilang dalhin sa school. Oo. Yung popularity nyo talaga is Yun na nga. So, natapos yun. Natapos yung era ng mga nasa notebook ka. Nasa ano ka. Ang ending nun, syempre, magda-die down din yun. Of course, correct. Yung fame. Yun nga, yung pinag-usapan namin kanina, na wala masyadong nagturo na, lalo na sa management ng isang... Dito sa showbiz. Sa show business, na how to handle that transition. Na correct. Hindi na... Ganun kasikat. O hindi na hype. Yes, wala ka na dun sa... How do you handle it? Yun, how do you... Kasi diba, Gio, sa artista, diba, lagi naman tayong tinatanong, diba, yung diba, ang hirap na dati, konting kibot mo, wah! Yun, nakarating ka dun sa puntong yun na
bababa yung bintana. Ganun pa bintana no, na hindi po automatic. Oo. Binababa. Baba ang bintana Minsan mo. nakakalas pa yun. Tapos babalik mo lang. Okay, ganun mo para kumapit, di ba? Pag ano, mga kaway ka sa fans, gano'n. Ganon. Transition to, baba ka. Saka sinabi mo na eh. Sinabi mo na kung sino ka, wala pa din eh. Sinabi mo, ako siya, yung ganon. Sino yun? How Ganun. do you handle it? Well, ako, I went through a very hard time kasi dahil nga yung pagkasikat mo, magkakaroon ka ng feeling na unbreakable ka. Oo, kasi nandun yun eh. Siyempre, hindi mo maiiwasan, medyo aakyat ng konti na. Of course. Di ba? Let's face it, di ba? Kasi yung nakakalasing naman talaga yung ganyan, yung adoration ng tao, yung ano. Oo. Wapo. Tapos sinasabi sa'yo, yes. All the time, every day, Right. every minute of the day, ganun eh. At saka bata ka ha, remember. Bagong project, Mm. diretso. Oo. From this project, in a few hours, sandali ka lang doon kasi kailangan mo lumipat na ng Oo. next project na. Teka muna, nung panahon bang yan, hindi ka ba parang naging suwail na anak? Yung naging mayabang ka? Siyempre. Meron din. Oo. Kasi nga, Talaga. lalo na ang puberty, O kasi Will teenager eh. puberty will tell you na hindi mo naman alam yung sinasabi mo. Ako alam ko, ako dumadaan dito. Ganun eh. Magkakaroon ka ng false confidence eh. Oo. Tapos, pagka hindi ka na kinig or wala kang bilib sa mga magulang or somebody who you respect, pag wala kang masyadong bilib, tuwing respect mo, then, apektado ka nun. So, ako, sad na dumaan ako doon. So, yung And to think, transition na- Mami Shelly, laging nandun sa inyo. Oo. Lagi, pag nagsushoot po kami, lagi nandun ang mami niya, nakabantay sa kanila magkakapatid. Mm. Na by the way, artista rin si Luigi noon at saka si Gila. Tatlo kayo Tapos magkakapatid. actually may ate pa kami na na singer din. Yes. So, Oo. maraming mga Oo. na influence na that will make you feel na hindi na matatapos to. Ganun eh. Kasi may ganong feeling. Kasi nga matinee idol eh. Kasi ang ano mo nun, ang category mo talaga matinee idol. Iba yun eh. Iba kasi yan yung matinee idol, yan yung tinitilian. Yan yung tama sinasamba. Yan yung patok na patok sa piyestahan. Yan nga ako ng isang beses na meron akong show, hindi ko maalala. I think ang TV yun na show sa somewhere. Tapos kumuha sila ng parang CAT or ano nila of this high school. Sila yung nagabantay. Kumuha sila ng parang human barricade. Oo. Para makadating kami dun sa van pagkatapos ng show. So maraming nag-iikot na ganun mga tao. Magdadaan na kami bubukayan ganun para makadaan kami. Kasi daming tao ng pagkatapos ng show. So ang kasama ko lang si Jackie na magdadaan. Pinoprotektahan ko si Juline kasi maliit. Pinoprotektahan ko siya ganyan. Naging ex mo ba si Juline? Ha? Naging ex mo ba? Ha? Okay. I'm sorry, mahina na yung tenga ko. Go on. Sige na. Sige, go on. Wala ka na, natanong lang ako. Sige na, sige, go on. Yun si Julina. Tapos na, okay na. Bigla akong naging ano eh. Sige na. Tapos barricade, okay na. Dati, dahil walang mga cellphone na may camera, walang mga ganun. So, ang uso talaga, papirma. So, lahat sa tao, may ballpen, may paper, or kung ano man ang gusto nilang sulatan, pen. And then, ang dami nagagaganyan. Pagbuka ng ganun, siksikan ulit na ganun. So, naipit kami ulit. Natusok ako ng ballpen dito. Oh my gosh. Kaya pala may dimple ka. Kaya pala may dimple ka. Dito. Basta pagtusok ganyan, ow! Pag ano ka na punit. Oh my God. Dugo? Oo. Tinakbo na. Akala ko sa'yo mo, ow! Sama tayo. Hindi. So, tapos, okay naman, di naman siya malalim, pero tumusok. Pero yun yung price that you have to pay dahil nga yun yung mga panahong yun. Yung mga time, may mangyayari. That's why, that will give you, again, the parang the belief of hindi na ito matatapos. You're invincible. Ganun eh. So, feeling mo talaga forever ka ng fame. Oo. Kasi syempre darating yung panahon na, well, magiging 25 years old ka, 30, hindi ba? Hindi lang yun. Hindi ka na matinee idol. May sumusulpot na hindi na-prepare ang isang artista talaga sa mga ganyan. In fact, na may mga darating talaga na pwedeng pumalit
sa Yes. ginagawa mo. Or talagang you should also be prepared for the going away of your fame. Tama. You should always be prepared. Ganun yun eh. Hindi ko naramdaman yun eh. Kasi di man ako sumikat. Wala ka niya. Ako, wala niyan. Di man ako sumikat eh. Ngayon, yung nangyari sa akin, Kaya ako grounded pa rin oh. yung mga bagong artista na nakakatrabaho ko, Oo. ina-advise ko. Kasi Tama walang yan. gumanon sa akin. Walang nagsabi sa akin ng ano. Correct. Siguro dahil sa album ko. Oo. Hindi lang dapat financially piniprepare. Emotional talaga Actually, dapat. yung mga, well, kung may manager ka, may magulang ka, or guardian, piniprepare usually Yes. kung ano yung pera, makaipon. Pero hindi piniprepare yung emotion. O, Yung yung mas paano. importante yun. Kasi marami talagang tumatawid na Actually, hindi lang naman, hirapan. actually, hindi lang naman yun sa mga sumikat o naging star nung araw, kundi yung sa artista per se. Feeling ko ha, kasi Actually, mas pag- celebrity kaysa sa artista. Yeah, celebrity. Celebrity. Yung when you're used to the attention Yes. and the money, tapos biglang all of a sudden nawala. Mahirap. Parang, kaya alam mo, sinasabi ko nga sa mga kaibigan ko na hindi artista, alam mo actually, ang puhunan talaga sa showbiz, ang ininvest mo, emotion mo. Emotion Hindi mo. itsura. Hindi itsura, it comes lang later, yung itsura, talent. Ang investment mo talaga, yung, lalo na kung gusto mong ginagawa mo. Pare, kasi may mga Love mo. tao, malayo pa lang nag-lock eyes kayo, agad feeling niya, Kilala ka barkada niya. kayo. Oo, Or close kayo. Parang may ganun kayong experience. Oo. So, Lalo yun na yung yung mga best lumaki part. nung 90s sa atin, ilang taon nang humalong. Tapos, araw-araw ka halos nakikita sa TV. Yeah. Diba? Tapos wala kang text Tapos, nun eh. yun, all of a sudden, from everyday, nasa TV ka hanggang ASAP. Then, All of a sudden, wala na ako show. Nangyari. Diba? Paano ka nakakope sa ganyan? Naging, may initin ba ulo mo? Na-depress ka ba? Oo, pero tinatago ko yung depression. Oo. So, anong nangyari? Nilalabas ko yung sama ng loob ko. Hindi ko na-realize actually masama pala yung loob ko about it. Then nilalabas ko, enjoyment. Hanggang nalulunga ako sa drugs, hanggang naubos yung pera. Oo. Kasi syempre maghahanap ka ng yung pwedeng mag-compensate sa hinahanap mong feeling. That's why yung iba nga nagsusugal naman. Yeah. Nalululong naman sa sugal. Yung energy yan, nawala na bigla. Oo. Kasi kahit sabihin mong you have the support of the family, kasi nasa loob yun eh. Lalo na kung mahal na mahal mo yung ginagawa mo. All of a sudden, kahit gusto mo, pero yung tao sa paligid, hindi ka na nila nakikita as before. Kahit kasi yun ang ano sa business natin. Kahit sabihin mo, hindi po, kaya ko yan, kaya ko pa po yan. Kaya paano kung wala nang susugal sa'yo? Kaya maraming mga artista na after ng transition na yun, maraming mga, I'm sorry, but totoo, na halos manglimos, parang limos na sila. Yeah. People, just for those people to realize kung sino sila ulit. Tama. Oo, yung nagdi-demand tayo iba ng attention. Yung sinasabi ko. So, yung from diba? before, yung mga artista before, kaya iba na yung ngayon eh. Kasi natuto na. Oo. Correct. So, lalo yung mga parents ng mga bago. Oo. Nakita kasi nila eh. Nakita nila. So, okay na yung mga nangyari. Kaya syempre, meron pa rin every now and then, meron nahihirapan pa rin. Oo, hindi. Kasi nga, nandun pa rin yung emotion. Yeah, yun nga. Yun talaga yung pinaka. Diba? Kasi maghahanap ka ng outlet eh. It's either drugs, sugal, o kung anumang bisyo. Kasi nga, ganun kasi ang artista. Ang belief ko dati, subliminally, ang belief ko dati, baka pwedeng mabili ang friendship or respect. Oo, subliminal. Oo. Gusto mo ba rin ganito? Meron ba ako? Binigit. Oo. So, yun. At saka hindi lang eh, you turn into this and this, and you turn into having many children. Father Abraham. Has many children. Pero ano feeling? Ito, doon naman tayo sa masaya kasi napakalungkot na alam mo yun, di ba? Yung, well, yun nga yun. And then, bago tayo mag-move doon, no, na, di ba, yung how to cope with this na dati na ano. Ako, na-realize ko na parang nakikita ko na yan, medyo late na for my career bago ko na-realize yan. Oo.
So, nung na-realize ko, maybe I should transition to character acting. Total, pwede naman. Yun, tama. Ayun, yun. Passionate naman. Yes, so yun ang ginawa mong step. Oo, sinurbol ko na maalis ako sa Matinee Idol na. At saka hindi, it takes someone like you na tanggapin na, okay, hindi na ako pang lead character, hindi na ako Hindi ko napiliin yun. Kasi di ba yung iba, kaya yung mga ino-observe lang natin, yung mga nawala na talaga, maybe because ayaw nila, no? Gusto nila yun. Na-maintain. Parang sort of like an addiction. Oo. Ikaw, ang ano mo, maybe I can do this. Ganyan. For longevity's sake. Oo. Plus the fact you're a provider, of course. At saka also, the back of my head, kasi ang pamilya kong parents ko, gugu sila eh. So, wala akong like influence na how to live a life na a broken family. So, dati kong tinatry, inisip, the back of my head, paano ko explain, kunyari may controversy, may bed scene, or scene na believable ka, magaling ka artist, believable ka, sa eksena mo, love ka, maaaring, kita kayo. So, paano ko i-explain sa mga anak ko? Pagka binuli sila sa school, sabi nila, wala sa Viva Max. Something like that. Hindi ko na-explain. So, I might as well learn acting. So, character acting ko, try ko, iba-ibang klaseng mga ano. Saka magaling ka naman, Gio. Hanggang napansin nila na, parang magaling pala si Gio Bading. Sas, dumire-diretso yan. After nun, nagkaroon ng mga iba-ibang roles na nag-ano ko dati, nag-goyo ko dati. Gregorio del Pilar. Talaga? Gregorio del Pilar. Oo. It's old, kasama yun sa mga transition ko ng time. Tapos, hindi na ako tumatanggap ng kissing scene. Hindi ako nagkaroon ng bed scene. Ever in your life? Pero, meron isa mga suggested. Oo, pero wala kang ginawa niya nung kabataan mo. Wala. Talaga? Kasi nga, back of my head, paano ko explain yun sa kids ko? Tama. So, mabuti nga ginawa ko yun. Kasi if not, then I might have been one of those. Oo. Well, hindi naman dinajudge natin yung mga nakagawa. Kaya lang, at least, sa paniniwala mo, yun, tama. Oo. Yun ang inano ko nun. Dahil nga nag-reinvent ka into that, nanalo ka pa ng best supporting actor, walang yato. Nothing. It's nothing. Di ba nanalo ng best supporting actor at sino director? Boy 2, si Boy 2, Kizon. Alam niyo gagaya-gaya si Boy 2. May utak po yan si Estong. Gumana yung Gumana po yung mga brains niya sa utak niya. Gumagana po yan, yung pong power niya, yung mga kulot-kulot niya. Yun, di ba? Yun nga, nanalo ka pa, hindi ba? 2 years ago ba yun? Hindi, siguro, matagal-tagal na. May mga 9 or 10. At least, diba, may napatunayan din yung from walwal moments, inuman moments din yung. Ayan, gumawa kayo ng mga ganyang bagay. Love ko for acting, iba din. Kasi syempre, yung passion, nandun. Oo, na-realize ko na sa arte ko, pagkakitaan na natin. Diba? Yun. So, after nga, nagawan mo ng paraan ng character. So, ngayon, si Gio ngayon ay may 6 ng anak. Babalik tayo doon. Sabi ko nga sa kanya, naloka. Gio, 6 yung anak mo. Wala ka ba ine-expect na may magpakilala na naman? Gio, ako po yung anak niyo po ako. Pinanganak po ako noong 1992. Yari ka. Nakasal po ako. Pwede po hatid niyo ako sa altar. Yung mga ganon. And now, kumusta naman ang pagiging tatay mo? Enjoy. Hindi, syempre, dahil yung early stage, hindi naman sa kawawa naman yung mga anak ko nung mga pero hindi ko pa masyado na enjoy ang parenthood. Kasi bata ka pa rin kasi noon. Oo, medyo nagkasabay yung love for that. Parang diverted. Oo. So ngayon, enjoy ko lang hands-on. Because meron kang anak na ngayon, meron ako may bago na naman po siya. Alam niyo po, siguro naman hindi mo gagayahin si tatay, Hindi mo naman siguro gagayahin si tatay, 19, Tama na, grabe ka na. Papasectomy na ako
Vasectomy dito, tsaka dito. Siguro naman. Ginawa mo vaccine. Oo. Ginawa mo vaccine. Talagang vasectomy. Bakla ka, ginawa mo boxing. Pero dahil anim yung anak mo. Kasama to si baby. Of course. Kasi po si Gio, meron na siyang partner ngayon. After that, nakatagpo na rin finally. Ano siya, golf coach. Golf coach, a golfer. Oo, si JV Agoho na ano. Ano yun, champion yun. Ano yun, nag-represent na sa atin ng Pilipinas yun sa SEA Games. Talagang solid golf. Sa akin nagkakilala ni JD. Nakwento na sa akin ni JD. Kaibigan siya. Naikwento sa akin ni JD. Kwento mo. Yung dalawa kong elder na kapatid, si Luigi, saka si ate ko si Pia, kaibigan nila yan sa States kasi doon siya nag-college, si JP doon siya nag-college. So, nag-alala sila, tapos lagi sinasabi ni JB, sasabihin ko na. Sasabihin ni JB, ay, crush ko si Gio, pakilala mo. Oo, sinabihan ni JB, crush ka niya. Nalala sa akin, ganyan. Ayun. Mo talaga naman, puta. Ngayon, tatlo na anak na. Opo. Obo yung So yun na nga. You found the love of your life in JV Ago. Yes. Pero anong masasabi mo? Like binibiro ng mga kapatid natin. Ano ka daw? Under ka daw? Oo. Under ka nga? Ari gentleman to eh. Oo. Yan. Sabi mo yan sa mga lalaki dyan. It pays to be an under. Siyempre. Under kung gusto yung tawagin. Ayan na, hindi po nahihiya sabihin. Ang totoong roots niyan ay gentleman. So, yun yung reason ka. Happy wife, happy life. Ganun talaga. Ang galing ni Gio. I love it. Sige nga. I love it. Kunin yung susi mo. I love it. Oh. So at least proudly under. Ito natutunan ko. Natutunan ko sa parents ko at saka kay Erpat, kay Tito Dolphy, na pagdating ng magsiset ka ng standard mo. Kung ano yung gusto mo. Pag dumating yung time yung huwag mong bibitawan yan. Kasi yan na yun. Tama. So, yun ang natutunan. At saka buti na lang, nakita mo, naramdaman mo, eto yun. At saka kasi buti minsan, ng tama. early or tama. later, gano'n eh. Hindi ako, talagang, ito yun. Ito yung gusto ko maranasan. Ito yung... So, can you say na si Gio ngayon eh, very, yung, alam mo na, mapayapa ng buhay ko. Ermitanyo. No. Gano'n na lang. Hindi, okay na ako, settled ako. Ito na yung best life ko. Of course. Talaga. Of course. I'm happy for you. Walang best thing. Walang choice of which one is my best life. This is the life that I want. Oh my gosh, thank you naman. At masaya naman ako na ganun. Wow, happy for you. Like, ano pa mga plano mo sa buhay? Ano pa yung pangarap mo? Aside na ito na yung, you're living your best life now. Siyempre, pagdating sa family ties and whatever stories of your own personal life, settle na yan eh. Yun na yan. So, ang goals ko na lang ay professional life and parts of your entrepreneurial life. Yeah. And what else can you leave like your legacy towards your family and your kids and your whoever likes you. Ganun. So, yun na yung aking goal na next. Ayan, pag-usapan natin humalong memories natin. Kasi ilan taon tayo, di ba? 12? 13? 12, kasama yung airport. Nasa airport ka ba? Wala. Ang umabot. Ay, naku, may kwento naman. Alam mo yan, i-blip na naman tayo, ba't wala si Gio sa airport? Kasi, okay na, sarado na nga eh. Anyway, humalong memories, ano ba yung pinakamasaya mo? Siyempre, dami natin mga masaya, no? Every taping, masaya, no? Mostly behind the scenes eh. Oo. Siyempre, kung paano naman yung camaraderie eh. Oo, pinakamasaya talaga every taping. Tsaka hindi ko nararamdaman na forward sa taping ng Humalong, more than ang taping.
hindi naman ako namimili. Pero Oo. more than ang TV. Kasi Talaga? ang TV, maraming kids, maraming iba yung... Halo-halo kayo doon. Dito, pamilya kasi. So, maraming mga, nangyari sila kasi. Ito. Hindi, tsaka barkada mo talaga yung mga boys. Of course. Kahit na bata pa si Boyto nun, tsaka si Vandol, nakikibinata na sa inyo. Di ba sunod na sunod, yan, bata pa si Boyto, tsaka si Van, nakikibinata, feeling teenager dahil sama na sama sa'yo, tsaka kay Moki. Actually, sa nangyaring relationship namin sa Humalong, sa sobrang, kaya ko honestly nararamdaman na parang kuno adapted ako ng mga Quezon is because merong pulos na dinaanan ng mga Quezon, medyo Yeah. doon sa mga pwede because hindi naman ako nakikisali, but I was part of it. So ano naman yung pinaka-nakakatakot? Sa ABS dati, ang pinagdaanan ng ABS na building ay wild because ng TV4 yung transition na yun. So, tsaka naabutan natin, lumang-luma pa talaga yan, ginagawa yan. Malagkit pa yung hallway, yung floor ng hallway, malagkit yung paglalakad ka kasi. Oo. Direktor natin na umabot din dyan sa ganyan. Mga lumang tao rin yan ng ABS. Pero yun, so, dati, ang Studio 7, yung news, ay nasa dulo. Oo. Dead end yun ang hallway. Na wala nang masyadong pupunta doon unless part ka ng news, ng production ng news. So, saan ka lang pupunta doon. Nag-taping tayo, Thursday ang taping natin ay Wednesday ata. Wednesdays or Tuesdays, or something like that. Nalipat kasi araw, nakalimutan ko na actually. Basta, yung araw na taping tayo, may pinapalabas na sa TV kasi minsan nakatambay tayo sa dressing room ng makeup room. Oo, doon sa taas. Sa taas. Doon pinapakita yung shows of the day. Oo, meron. Oo. Yung featured doon na talking about ABS na maraming pinagdaanan yung ABS ng mga may mga killing, may mga ganun. Baka naman magandang gabi bayan ng palabas doon. So, pagdating ngayon ng Saturday, taping naman namin ang TV. Ang TV. Alam ko Saturday ang TV kasi nga walang pasok. So, Saturday, magandang gabi bayan ang show. Tapos, full feature yon na ano. So, pinapanood namin ngayon yun. Okay. Ngayon, pinanood na namin yun. Diyan lang yun yung Studio 7. Punta natin, dali. So, dami growing up siya. Dami mga kinukulit may head engineer pala. Siya yung nandun. So, pinuntahan namin. Na kabatian mo na. So, nakipagkwentuhan ako, isama ko yung mga batalyon na mga mga kids. Teens, oo. Siyempre, yung mga kids. Kasama ba doon si Rosel Nava sa mga kasama mo? No? Okay. Mami! Ganun eh. Yaga rin, di ba? Mga tinatag. Yaga rin, di ba? Tapos, sama mo. Okay, sama mo na. Tapos, pagdating doon, kinausap ko yung head engineer. Sabi ko, totoo ba yung interview mo nung magandang gabi bayan? Oo, sir, ganito. So, dito nangyari yung Studio 7, di ba? Oo, gusto mo makikita yung studio. Dito na lang kami sa may hallway kasi tao din kami, ganyan. Lingit sa kaalaman ng mga tao. Ako yung merong gising na... Third eye ka? Oo, kami ng bisita. Pati si Tita. Kaya rin si Tita, hindi na sinara. Invite kami ng Dong Puno Live. Binuksan pa yung apa. Dahil nalaman nila na meron kaming ganyan. So, ang set ng Dong Puno Live, Studio 5 yun eh. Dong Puno Live, my gosh. Ang 90s natin. Tapos, walang walls. Puro kadiliman lang. Parang nagmikot yung camera. Ganon. Oo. Tapos, katabi yun ng aming studio. Studio 4 kami nag-shoot eh. So, Studio 3, ang pinakamaraming pero at this time, nag-Studio 4 na tayo. Oo. Tapos, Studio 5 kami nag-shoot ng ng Dong Puno Live. Ngayon, may nangyaring, teka lang, nasa Studio 7 tayo eh, yung kwentuhan muna eh. So, ikaw na kukwento. Okay. Ang kwento niya ay, nag-edit siya, ginagawa niya yung di ba, ang mismong title ng Magandang Gabi Bayan, yung flag natin, mga ganon. Computer graphics, diba? So, ginagawa niya yun. And then, na-discover niya na merong shadow na gumanon.
Na parang, Talaga? oo, na bata, na parang, ganyan. Oh my God, parang ganun yung dating nun. Eh, ang ating mga doors sa production, sa may control rooms, basta anything that has to do with an office there, an office here, ganyan. Hindi yung mga dressing room. Ang mga doors na may mga maliit na window. Oo. Yeah? Kasi si Siri pa, di ba sa director's booth doon, yung mga, may mga ganun yan eh, makikita mo. Diba? Okay. So, ginagawa ni silipin mo. Ginagawa ni head engineer, yung shadow na yan. Sabi niyo, nakakilabot. Tapos, bigla may narinig siya dito sa may door. Patingin siya. Pagtingin niya, meron daw nakaganon ng sulat. Oh my gosh. Kulit na bata. Tapos biglang nagtago. Yun yung kwento niya ngayon sa Magandang Gabi Bayan. Which I want to know kung totoo. So, inahamon ko ngayon yung mga teens na, so sabi natin, dali. At yan eh, kahit alam mo na meron kang third eye. Oo. Kasi nga, alam nila, sa kanila, parang at ease. So, kinukwento sa kanila. So, kwento ko sa kanila na, tara, sabi natin, punta kami doon. Pagdating doon, madilim. Sa dulo ng hallway, dati, may mga glass doors eh. Di ba? Hallway, bawat studio, may door sa studio 6 at 7 yun, yung sa news. Yung bago ka makarating sa door ng studio 6, merong glass door sa hallway. Tapos, bago ka dumating ng studio 7, may glass door din. Na isa lang yung door na po kasi isa naka-lock ganun. So, gaganon pa. So, nagkahamunan na nandun yung studio 7. Puntahan mo dun. Sabi niya kasi may meet daw. Ikaw lang? Hindi, kasama ko ngayon. Ay, may kasama kayo, okay. Tapos, nakita kami ni head engineer sa dining hall. Okay. Saan malagkit yung floor. Oo. Medyo old school na . So, sabi niya, puntahan daw siya. Mamaya, after dinner, puntahan siya doon. Okay, sige, punta kami doon. Dilim na. Kita pag nandun ka sa hallway, madilim doon. Diyan tayo pupunta, gano'n. Oo, kanya. Ba't di ka? Uy, bukas na yung ko eh. Duwag din ako, ayoko nga eh. Isara yung ko eh. Okay. So, sabi ni isang friend ko, sige ako. Hindi na ako niniwala. Sige, siya doon. Pagdating niya doon, sa hallway, etong side na to, ang right side, wall lang yan. Lahat ng mga doors na sa left. Doon yung mga studio. So, yung hallway na yan, sarado yung dead end yan. Pumunta siya sa dulo, tingin siyang ganun, nakahanap siya dito. Ganun biro, may talaga akong kamay from the wall side. Parang ginanon siya. Gusto siyang patukan. Parang, huwag kang manggulo dyan. Pero tinamaan siya. Hindi. Parang lang. Parang the place o hindi, lang? The place parang, kunyari ikaw siya. Nakatingin ka dun. Tapos gumanon ako. May gumanon na parang, what the hell? Oo, may kamay. Nakita niyong lahat? Ikaw lang? Parang dalawa lang kami nakakita. Ha? Gumanon kamay kami. ng lalaki, babae? Ang gano'n namin, Oo. Nagkaparaningan lahat. Bakit? Takbuhan lahat. Bakit? Ayoko magkwento. Kasi usually hindi ako nagkukwento dahil mamaya na. Pagka nagsettle na yung mga tao. Kasi pag hindi, magiging napakalaking event. Ganun. So, kwento ko na after. Sabi ko, parang may nakita ako. Ako din. Sabi ko na eh. Ganun. Dahil doon sa incident na yun, na-invite kami sa Don Polo Live na kami bisita. So, pinagkukwentuhan na, pinakakwento sa Pati si Sita, may memory doon? Dalawa nga kaming invited. Hindi, pero si Sita, ano yung kanya? Siya, hindi, nagkukwento siya. Yung experiences niya iba. Niya, meron kasi siyang, isa sa stories niya, may bed, sa bed niya, sa paanan ng bed niya, meron daw, pagising niya, parang may energy, nahirap siya matulog, ganyan. Mayroon daw dark entity na nandyan. Tapos, nung nagising siya ganun, kita niya bumaba. Tapos, sumama sa kanya. Nilip niya doon sa kanyang bed, wala na doon. So, yun yung kinakwento niya. Ito na. Habang kinakwento yan, kasi excited magkwento si Sita, Kastila, malaking So, napatayo siya, nagkukwento siya. Doon sa Dong Puro Live. Ito live Biglang nag-flicker yung light. Sa studio?
binabantayan yun ng camera, ng engineering. That will never happen. Mag-flicker ng lights sa studio. Live pa. Tapos, So, nag-flicker yung lights. Lahat kami, andun si Jaime Licauco. Sabi, gano'n kami lahat. So, nagkwento si Jaime Licauco na, alam mo kasi, pag nagkukwentuhan tayo ng ganito, parang energy. energy naman talaga kasi yun eh. Oo. So, lumalak. Correct. Sa mata daw ng mga lost spirits, Yeah. tayo daw ay nag-glow. Pag ganyan ang kwentuhan, nakakatawa. Like now, ganyan. Kung wanted to lugar natin, meron nakikita. Ay naku, ayoko ng mga ganyan. Alam mo, yung mga nakabukas mo, isara mo magsombrero ka lang. Ito na. So, sabi ko, bilang ako'y doon sa mga multo-multo, sabi ko kay Jaime Licauco, baka pwedeng tulungan mo ako isara natin. Meron procedure yan, sabi niya. So, naisara nga. Naisara, ginawa ko. Ginawa ko kung yung sinabi Sana niya. pati kay Sita, pinasara nyo na. Ayaw niya eh. Ayaw niya, nangayo kasi nangyari, bukas. ito yung wild. Dahil live kami, may commercial Hi Sita, break. we miss you. May commercial break. So, pag commercial break, syempre, ang kwentuhan, pag commercial break, oh my God, totoo ba yung kwentuhan nyo? Oo, totoo to. Lahat kami may earpiece. Just in case merong kailangan sabihin sa amin sa control, di ba? Tapos naririnig namin, lahat kami naririnig namin, ang gulo sa control room. Officer, parang nag-instruct sila, parang direng ganito, next step nila, it's noisy. Tapos sabi ni Dong Puno, direct, gano'n yung mic, direct. Ang ingi-ingi doon, ganun kami dito. Ano nga sabihin sa kanila, patayin yung comms. Tapos bumalik yung AD, yung floor D, sabi ng floor D, sir, wala pong tao dun. Walang tao, lahat kami naririnig namin, 6 kami. Wala yan kayo, pinag-usapan nyo kasi kayong energy. Alam mo, Gio, ayaw naman pag-usapan dito yan, energy nga. Pagbalik namin on air, yung may-ari ng studio pinagkwento namin kayo. ng tao sila. Sabi nila, wow, that's solid. Sabi ni Jaime Licauco, see, I told you, ganun. Pero talaga, yung mga ganyan, it's an energy. Energy talaga. Para anuhin natin na yung energy, kaya nga energy, dapat pinubuo natin ang paligid natin ng energy, positivity, and love, and happiness. Pero sa akin, ganyan lang, okay para din yung naman. energy natin. Okay din naman, just as long and as they're not... these entities, they exist naman talaga. Of course, Huwag natin silang isasabi, pero meron talaga. Anyway, chismis. Patay, lagot. Balik tayo sa chismis. doon. Ano yung mga pinakamalalang chismis sa'yo? Pwede i-blip natin to na, yun, pwede nating Yung dangers for my life. Anything. Ano ba yung pinakamalalang chismis sa'yo? Yung drugs kasi hindi ko naman dinideny na talagang hindi ako nalulong sa masamang bisyo. Pero meron talaga. But you had your share of that moment. Oo, parang ganon. I also had the share of having a hard time telling them na hindi totoo yun. Kasi totoo naman. Ngayon, pwede ko na mag-usap. Kasi tapos na. It's a phase in your life. It's a phase. Twice ako na lulong, hindi na siya phase. So, parang if I just let go of myself, pwede pa rin mangyari sa akin. Yes, tama. Yun ang natutunan ko, hindi na talaga. At least, di ba? At least, yun nga, napagdaanan mo na siya at iniwan mo na. So, yun ang pinaka-wild na dinaanan kong correct. Pwede maapektuhan yung buhay ko. Ito naman bilang artista. Ano yung mga unique na things na discover mo sa mga ibang katrabaho mo? Kahit isang nakatrabaho mo lang, isang unique. Unique meaning kasi sa ating industriya, tayo ay entertainment. And people that are like to entertain have certain sorry, pero mahal ko kayo lahat sa industriya, pero merong attention-seeking Yes. Parang ganun naman kasi sa atin kasi talaga ang trabaho natin is to entertain and get everyone's attention. Innate sa atin yun Hindi man pare-pareho yung goal or the drive, pero subliminally meron yan. Meron, yes. Ganun talaga. Even sa crew, because we are, di ba, we are may kanya-kanya tayong quirks. Ganyan.
Right. Look at my creation. Ganun eh. Oo. Ganun Because eh. So, we're artists. ganun Ay, talaga, yung ganun expression. talaga. So, may Papapansin ka. validation na Yeah. hinahanap. May So, konting pagpapansin. Oo. Yung, ang na-discover ko, kasi wala naman nagtuturo niyan, na ito yung industriya natin eh. Ganun. Madidiscover mo na lang yan pag Yeah. wala na tayo or whatever. Ganun. Na-discover ko yan, na people value themselves a bit more than everyone else. Ganun eh. Correct. Ganyan. That's So, why, Gio, it's hard to gain friends in this very hard. industry. Very hard. Natunay ah. Natunay. Yung tunay. Yeah. Kasi kayo, hindi ko kayo Very, friends. very hard. You're my family. Oh, di ba? Same. We're family. We're not friends. Kaya nga kahit yung isang kapatid ninyo nagkakaproblema. I mean, well, ganun siya. Pero we love her. Because Kapatid we're niyo family. namin? Kapatid nyo? Di kasali? Wow. Diba? I mean, well, tayo kasi hindi tayo friends. We're family. Parang wala na tayong choice. Hindi lang naman siya. But Yeah. marami tayong instances mga ano na. But we choose to be, pero talaga ang hirap, no? Dahil nga ang mga ugali ng tao sa industry nito. Kaya nga sabi nila, di ba, mga taping friends. Tapos after a show, close kayo nung may show. Tapos after the show, wala na. Kasi taping friends lang. Ang hirap kasi... Ako, tagal ko rin na yung transition na yun to realize that. Kasi hindi mo alam ko. Kasi akala mo friend mo, hindi pala. Forever, hindi pala. Kasi nag-open ka na doon. Kasi nga, may mga tao na ang interesado siya sa kanyang sarili. Most sa kanya. lang. Oo, plus, meron pang, I'm sorry to say, meron pa talaga yung career-driven talaga eh. Hindi mo ako pwedeng ungusan. Kailangan ako. Lalo na kapag ka-level mo ng, pareho kayong komedyante, pareho kayong matinee idol, pareho kayong lead Competition actress. iisip ka agad. Kino-compete ka kagad. That's why ako, wala akong kaibigan na masyado na artista. Except for you guys, dahil you're family. And spatial. Yeah, you're spatial. Spatial, yeah, all of you are spatial. Diba? Diba? Spectrum. Oo. Diba? Yon. Kasi nga, ang hirap. Pero, I have few friends, pero hindi ko masabi, kaya hindi mo makikita kahit ikaw, meron kang friends, pero dati na yan eh. Yung party. Kasi Iba yun. No? Iba yun. Yun ang discover ko na Yeah. Itong industriya pala natin ay finicky. Hindi siya Oo. normal. Pero sabi nga ng ibang mga hindi naman nasa showbiz, naku ganyan din naman sa opisina. Hindi, dahil Sabi iba. nila, kasi yung iba Pero kasi, lalo sa corporate world, no? Baka dito about yung dynamics. Hindi, sa opisina kasi meron ka pa rin competition yan eh, sa posisyon. Dynamics yun. O, probably pareho yun. Oo. Pero yung emotional at mental state mo, Oo. iba. Oo, iba. Diba kasi doon, Alam mo kasi, paglabas mo pa lang ng office, balik ka na sa dati mo. Right. Oo. Sa show business, hindi gano'n. Oo. Or hindi mo sinasadya, natala mo pala. Oo. May ganun eh. At saka kasi tayo pag immerse ka sa character mo, pag nasa set ka, ganun character mo, ganun yung ugali mo. Oh my God, meron ako isang storya dyan. Di ba? So, meron akong, si Eric Mati, nilapitan niya ako na, Gio, bagay sa ito, gawin mo to. May short film kami sa YouTube na ginawa, na horror. Tapos, perfect sa ito, So, excited ako kasi, birth of a serial killer ang storya. Short film, mga 10-minute ganyan. Tapos, excited ako. Excited to. Bilang gusto kong career in acting na talagang character acting. So, nag-prepare ako mga 3 months, 2 months ka na. Pero ako ganyan, weird siya. Shoot natin, 3 days namin nag-shoot. Tapos, direct, okay ba? Oo, okay. Makalipas na, tapos na uwian. Ang artista yun ang trabaho ko. Tapos na last day mo, okay ka na. Cut ka na. Makalipas na mga 3 months or 4 months after, yung girlfriend ko at the time, sabi sa akin, one day, sabi niya, ganyan na naman yung itsura mo. Nakita ko na yan eh. Yan yung character mo nung nadala mo. Hindi ko pa pala Paano ka nakakabitaw sa ganun? Ano technique mo? Mula nun, talagang sinasadya ko na talagang i-cut yun. Kasi pag kahit anong, masayahin yung character or kawawagan, sinusureball ko na pag uuwi ka, i-cut mo na yan, balik ka na, tandaan mo kung sino ka before that. Pag hindi mo ginawa yan,
pwede ka talagang tumawag. Tsaka kasi, at saka mga tao, no, na-identify ka sa character mo kasi. Yes. Hindi ko akalain yun. 3 or 4 months after. Oh, may ganun talaga. Hindi ako successful sa pag-cut nung... Ako natutunan ko yan, can I share lang? Kasi nag-theater ako. Sa entablado, mas matagal. Siyempre. Mas tagal mo matagal. Kasi ginagawa araw-araw yung rehearsal. scenes. Ganun, so napapansin, ay, ganito na ako, ganun, madadala mo. Yun. Kaya nung, alam ko na yung technique, ngayon, pag sa mga soap, awa ng Diyos, hindi man ako yung bida. So, may maraming mga ano na hindi ikaw yung, hindi ikaw kinukunan. Ang mahirap kasi dyan, sa mga bida, sunod-sunod yun. Pero pag, like yung mga panahon ng mga MMK, ang hirap. Pagbida kasi, depende kung ano yung takbo ng story. Most Pero of the time, character kasi pinag-uusapan na, character acting, no? Kaya tamang Heath Ledger, ganun, hindi siya nakabitaw. Kasi, Kahit gumagawa na siya ng next movie niya, hindi niya nabitawan yung Joker. I remember that I made an MMK, kontrabida ko, yung salbahe. Ayun mo, pag-uwi ko, parang init pa rin ang ulo ko. Diba? Parang galit ako. Parang sa isip ko, ayoko yata ng ganun. Kasi dala mo. Yes. Dala mo. Ako, pag meron akong times na invite ako magturo ng workshops, ng acting workshops. So, tinuturo ko yun. Automatic. Sinasabi ko yung kwento ko na yan. Pag hindi ko kasi kunento, hindi sila maniniwala. That's why, that's why it's important na you go home to a family. Na, Yes. Importante yan, na you have family. After pack up, go home to your family. Pa lang sa kotse pa lang. Kung wala ka pang family, you must have good sets of friends. Yes. Na wala din siya, wala sa industriya, who will remind you who you are. Yes. Yun ang importante. Yun. O ngayon, maano naman tayo, dahil ano naman ang specific memory mo naman sa akin? Sa'yo? Dali. Parang alam mo na at yung friend mo. Naku, napapanood mo to. Alam mo na. O dali, ano nga, yung friend. Ano specific memory mo? Siyempre, nag-theater naman ako ng when I was younger. Pero nung dinala mo ako ng Tomasino. Yun na yung kumbaga college na of acting sa stage for me. So, ang title nun, alam mo ba yung title ng play? Ang pangalan niya si... In Character. In Character dahil, ano pangalan niya basta ang title ng play is In Character. Ang nagsulat si Ma'am Aurora Yumul. Pero libro na siya ngayon, yung story is about si Rolando Tino. Yes. Dahil ako talaga, correct. Yun talaga, baon yan sa ulit ako. Kasi, wow. andun si Sweet. Diba? Nandun si Sweet. Doon first time nakilala si Piolo. Parang ano ba kayo? Kasi college ko. Alternate? Hindi. O nandun lang siya sa teatro. Because Piolo, circle nun. Yeah, because Piolo's Teatro Tomasino. Oo. Gio Alvarez ang sikat nun. Wala pang Piolo Pascual nun. Wala pang Star Circle nun. Wala pang Star Magic. At saka I'm sure naman nakatulong naman nung nagteatro ka, diba? Diba? Ang mga nag-direct kasi, mga dumakas sa teatro, naging director na rin sa ABS, diba? Of course. Yun. Ako naman, yung memory ko naman sa'yo. Memory. Ano ba yun? Alam mo, hindi, actually, eto weird. Hindi kasi si Gio, magaling talaga sumayaw to. Pag nagpo-promote tayo sa ASAP, yung sayaw-sayaw. Alam mo, hindi naman talaga ako dancer, pero ang ASAP, di ba, pag rehearsing ka ng umaga, mag-live kayo, tapos i-refresh, tapos yung mga ganun-ganun, tapos sasayaw na, hulo, alam mo yan, di ba, kahit habang sumasayaw, hulo, yung gano'n, kasi course lang, ito sanay ang galing sumayaw, maneuvers, di ba, ang dating. Dati kasi, if I wasn't brought to ABS for ang TV. Mag-junior maneuvers ako. Kasi magaling tong dancer si Gio. Kaya kapag sumasayaw kami sa ASAP, naku po, talaga sa kanya ako nagpapaturo. Hindi ko alam, naalala mo yung Gio. Paano to, Gio? Yung kasi nga, di ba? Naku, dinadaan ko nila sa emote, pero actually, ganon. Tapos ano yung specific memory mo with Tita Nova? Madami. Kasi parang mami-mami yun na cool. Yes. Oo, cool, no? Oo, cool. Ang pinaka-favorite ko, kasi mababaw yung sense of humor niya. Akala ko yung pantog niya. Same. Punta na doon.
So, pag ginajoke Alam niya namin yan. Alam mo yan, pag Tita ginajoke Dol. namin yan, tatawa siya agad. Mm. Tapos di namin tinitigilan na patatawa hanggang mawiwi siya sa wanti niya. Sinasabi naman niya yun. Bata pa siya, ganun na siya. Bata-bata pa. Gusto ko na Yun. Kay Tito Dolphy naman, ano? Ano yung pinaka? Madami din. Madami, no? Ang Kasi hirap din ng- from taping hanggang sa, Oo, kasi isa ako sa mga hinahanap niya every dinner time. Every dinner time tatawagan ako na saan na. Papunta na po. Kahit hindi po na kami sa papunta na po. Saan ba tayo? Kain kami sa Anong one major thing na na-miss mo sa Home Alone? Aside sa kinikita mo sa Home Alone. Aside sa sinusweldo natin, dahil ilang taon yun. Ilang time yun, hindi ko Oh, naisip. o bata ka Ang pa nun. iniisip ko talaga, excited ako sa may kukwento ako doon sa mga pamilya ko. Ganun eh. Oo. Di ba, Yun ako no? excited. Ayun yung nami-miss mo sa Home Alone. Oo. Actually, no, puro tayo kwentuhan. Oo. Ano, Ganun kami nun eh, para maraming kwentuhan kaysa take. Di ba si Oo. Tito Vic, yung aming AD, Tito Vic de Guzman, siya yung AD pa noon, bago siya nag-direct, di ba? Tara na, tara. Kasi kwento. May Danica Paras pa tayo dati. Danica Paras na harutan, pag dumasok na si LT, saka, Yeah. di ba, no? Yes. Ganun lang. Well, Well, yun ang ano namin. Yun ang that's ano ko doon. life. That's our life then and now, and we're so happy. Masaya nun, masaya pa rin ngayon. Of course. With our respective families. So, ayun na nga. Nakita niyo, napanood niyo lang yan. Dito sa Danginan Nyo! Danginan nyo rin! A Studios. Stories curated for you. Like, share, and subscribe.